Handa na kayo, Brad? Ayos na ba yung iyong, laloma o memorial? Hindi ka ba natatakot uulit? O sunugin? Hindi. Natakot pa po ba kayo ngayon? Hindi lang isang tao, natatakot tayo, di ba? Yun ay dahil sa pisikal na kalagayan natin. Pero kung alam mong ikaw ay nasa Panginoon, tatanggapin mo dahil lahat tayo ay mamamatay. Pero, hinanda mo ba ang iyong sarili? Pero kung ikaw, okay, ay naghahanda at patuloy na pinagkakaloob mo ang iyong tiwala sa Panginoon na anumang mangyari sa iyo, safe ang iyong kaluluwa, huwag mo isipin yung katawan mong pisikal. Ang isipin ng bawat isa sa atin ay ang ating kaluluwa na maliligtas. Pisikal lang yan eh. Masisira at masisira. Pero ang dapat mong katakutan, kung handa ba ang iyong kaluluwa sa lahat ng sandali. Pero kung alam natin ang Diyos ay nauuna sa ating mga buhay, hindi tayo matatakot. So surrender yourself. Kung hindi ayaw mo pag i-surrender completely yourself. Teka muna, bukas na ako susunod sa utos ng Diyos. Bukas na ako sasamba. Ay talaga pong hindi tayo nakakasiguro. Pero kung patuloy sa walang oras, bawat saglit, we surrender ourselves. We surrender our trust to our Lord. Dapat pong ikatakot. Dahil naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan. Ikaw, ako, niya. Hindi kanya iiwan. Kung kaya't wala tayong dahilan para tayo ay matakot at manglupay-tay. Hindi ko kayang iwan yung mga anak ko. Hindi ko pa kaya, God. Madalit salita, hindi pa kumpleto ang iyong pagtitiwala. Trust is a daily choice. Ito po ang inyong sariling pagpili. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ang ibig sabihin po nito, yung pagpili natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi isang beses lamang na dapat na maging desisyon natin. Ito ay desisyon natin bawat saglit. Ito ang desisyon na kung saan ang araw-araw na pagsuko at pagpili natin sa ating Panginoon. Nalinaw na sinabi po dito sa Mateo 6:34. It's your choice. Your daily choice. Pwede magtiwala ka sa Panginoon o magtiwala ka sa sarili mong kakayahan o magtiwala ka sa teacher mo o magtiwala ka sa magulang mo. It's your choice kung sino ang iyong pipiliin na makakatulong sa salvations ng ating mga espiritu. Ang tanging hiling ng Panginoon, ang hakbang ng pagsunod sa mga hinihiling ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Sino ba magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Pipiliin ko na ang Diyos sa araw-araw para ating sulit.
Dahil alam ko sa pinangako niya rito, hindi ko dapat ikabalisa ang araw ng bukas. Alinaw po kasi itong sinasabi ng Panginoon eh. Madalas tayo bilang mga isang taong na takot tayo kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Pero tinuturo ng banal na kasulatan, palaging tinuturo, mabuhay ka sa pang-araw-araw. Huwag kang mabalisa kung ano ang mangyayari sa bukas. Walang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya, enjoy your life each day of your life. Eh, hindi si nanay, iniisip agad, bukas, kung ano uulamin ng anak. Isipin mo natin kung ano ang mangyayari after nitong pagsamba natin. Susunod, mami ang gagawin. Huwag mo nang problemahin yung mga susunod. Ipagkatiwala natin sa Panginoon kung ano ang mangyayari para bukas. Kaya nga pag-gising natin sa umaga eh, ano ang habit niyo po ba? Nagpasalamat. Hindi, yung iba po, cellphone agad, di ba? Pray. Cellphone agad ang hawak ng iba eh. Nakakalimot po eh. Pero tama po. Unang-una na pag-gising natin, dapat ang unang pumasok sa isipan ay ang pasasalamat at ang paghiling ng kaligtasan sa buhay na ito. Hayaan nyo ang araw ng bukas ang mabalisa sa inyo. Kung kayo ay nagtitiwala sa Panginoon, isuko nyo, Diyos, ikaw na ang bahala sa amin. Kaya po kapag sinuko na natin, nagtiwala tayo sa Panginoon, ito po ay pagpapahayag ng ating mataimtim na pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Bahagi na po yun. Kumbaga, carry over na lahat yun. Nagtiwala ako, Panginoon, isinuko ko na ang aking paghihiling. Kaya, itong sa ating kongregasyon na to, ay patuloy at patuloy na hinihigayat natin ang bawat isa sa kanilang maalap na panambahan. Okay? Nang sa gayon po ay makasama natin sila sa pagtitiwala o susurrender ng ating mga sarili sa lahat ng mga bagay. At pangwakas na nais ko ibahagi ko sa inyo ay upang patuloy na mawala ang mga takot sa ating mga puso at patuloy tayong makalakad ng mayroong kasiyahan, kagalakan at pag-asa sa buhay na walang hanggan, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at sa Kanyang papangyarihan. At Kanyang papangyarihan. Ibig sabihin po, ang anumang pagtitiwala ang magtuturo sa atin ng tamang daan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagsuko sa ating mga buhay. Sana po ay nagbigay ng kaunting kaalaman sa atin. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa tuwata na binalis dito. Maunang tayo din ako sa sermon, kaya mautin sana ulitin. Ito po sa may bilang na 560.